Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. Halina't samahan nyo ako. I-final position natin itong aking tugas materials. Okay? Ito ay from Jensan na aking materials. At ito din, kung natatandaan nyo, nagpalaro ako sa aking live na kung saan ang prize ng nanalo ay isang maliit na bonsai. Ito yung pinahula ko nung ako ay nagpalaro. So ang nanalo doon si Mama Malo. Shout out sa'yo, Mama Malo. Kumusta na kaya ang bonsai na napanalunan mo? So wala na akong update. Paki-update naman ako kung buhay pa o mas lalong gumanda. Ayun. So ito yon. Ito yung bonsai na pinahula ko noon. Okay? Nabuhay na siya. So ang ginawa natin dito, itinanim lang muna natin. Okay? Ang purpose nun para buhayin. Okay, ang susunod na gagawin natin dito, since na nabuhay na, ang susunod natin gagawin is ilagay na natin sa final na position and then branch selection tayo or selection of branches tayo. Okay? Para lumakas yung mga pinapalarga nating mga sanga. So ganun lang ang gagawin natin. Kapag bubuhayin muna natin, itanim lang muna. Okay? Saka na lang yung final na position. Basta ang malaga, itanim natin na nakabaon. Agoy. Nakakabuhay talaga ang baon. Agoy. So yun ang ginawa natin dito. Ibinaon muna natin at saka hinayaan, dilig-dilig lang, nilagay sa lilim. Pagkatapos na pagka tinubuan ng shoot, ito yung time na dahan-dahan natin ilagay sa sunlight. Okay? Ito na siya ngayon. So, ang gagawin natin dito, i-uproot natin and then ilagay natin sa final na position. Okay? So, let's go. Start natin. Okay, i-uproot natin yung ibinaon natin agoy. Ibinaon na naman. Kaya nakakabuhay ang baon. Agoy. So, ito. Bali dalawa ito. Ito yung free niya. So ilagay na lang din natin sa isang lagayan. Okay? Para may tanim din. Yan, lagyan natin ng buhangin. And then saka natin ibaon ulit yung inaprot nating halaman. Yon. So ang mangyayari nito, since na ginalaw natin dito sa parting baba, baka may nasaktan na ugat, ang mangyayari niyan, kalbuhin natin. Okay? Pagkatapos ibinaon, kalbuhin naman natin ngayon. Agoy, agoy, agoy. Ano daw? Okay. So same process pa rin yung dito sa itatransfer natin dito. Okay? Yan, i-upload ulit natin itong malaki para mailagay na sa tamang posisyon. Ayun, agoy, nagpakita ang mga ugat. Maugat-ugat, situgas ngayon. So titignan natin dito, ikutin lang natin kung ano yung posible na pwedeng gawin sa kanya. Okay, so ganito yung gagawin natin sa kanya. Yan. Ito. Okay. Kailangan na natin tanggalin yung mga hindi na kailangan na tumubok. Yan, para malinisan ang ating pinakapuno ng ating bonsai. Tanggalin yung mga hindi na kailangan. Para lumakas naman yung kapalakihin natin na sanga. So, ginawa natin ng paraan nito para bumaon yung
kanyang nibare. Okay? Ito yung isang sanga. Okay, tapos ganito kalaki yung butas. And then tatakpan natin ng ganito. Screen. Okay, para hindi lumabas yung buhangin na ilalagay natin. Yan, lagyan nga natin ng lupa ng medium at ibalik ulit ang hinugot agoy. At iayos ang kanyang mga ugat. Agoy. Shout out sa mga mahilig sa maugat dyan. At nababaunan agoy. At isiksik natin yung buhangin dito, yung pinakalupa niya, para sigurado na malagyan yung lahat ng part ng roots. Ayan. So tusok-tusokin lang natin ng gunting. At syempre itali natin para walang kawala, baka maagaw ng iba. Agoy. Hinugutan na naman. Yan, itali lang para nakapix, hindi magalaw. Okay? So, yun ang tamang pag-riripat. So, naitanim na natin. Ipapasok natin dito yung selection of branches. Okay? Tanggalin yung mga hindi na kailangan na sanga. Okay? Para lumakas yung mga ititira nating sanga. Okay? Tanggalin lang. Yan, putulin lang natin. Tanggalin yung mga hindi ka nais-nais na masakit sa mata. Yan, katulad niyan. Oh, tanggal. Dito na natin ipapasok yung selection of branches or branch selection. Yan, tanggalin yung mga hindi kailangan na sanga na tumubo, para yung sanga nating iiwan ay mabilis itong mapalarga. Ayan, tanggalin lang natin yung mga iba pa katulad nito. Yan, tanggal. Yun. Okay, so natanggalan na natin yung mga hindi na kailangan na sanga. So ito yung natanggal, at ito na lang yung mga kailangan natin. So tulad nga ng sinabi ko nung una, kapag ginalaw natin sa baba, okay, nagalaw yung roots kanina, may nasaktan, sigurado, ibig sabihin hihina ito. So tanggalin natin yung kanyang papakainin. Ano yung kanyang pinapakain? Ito yung kanyang dahon. Okay? Para iwas stress sa ating halaman. Okay? Tanggalin ulit natin ang kanyang mga dahon. Shout out nga pala sa mga mahilig sa kalbo dyan. Agoy. Mga mahilig sa kalbo. Agoy. So yun guys, natanggal na natin yung kanyang dahon. Okay? At ito na siya ngayon. Ito lang yung mga kailangan natin na sanga. Antayin natin ito na makarecover at tsaka natin i-wire. Okay? Ito na yung kanyang final na position. Yan. Ikutin natin, ito lang. Yun. So may mga bulok siyang part. Okay, tamang-tama sa kanyang katawan dahil ang patay na nakikita natin ay nasa ibabaw. Okay? Ganito ang mangyayari sa isang puno kapag ito ay matanda na. So ang magpapatanda sa kanya, itong bulok, itong patay, deadwood sa kanyang katawan. Itong mga to. Okay? So antayin na lang natin ito, workshop pa natin ito para magmukhang totoong dripwood. Okay, magkakaroon tayo ng kunting ulo dito. Then first branch, laylay natin dito. Yan. Okay, ganito ang mangyayari sa kanya. Napakaganda ito kung ito ay matapos.
Okay? So, maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Ulitin ko ulit, kapag ginalaw natin inaprot natin ang isang halaman, kailangan nating kalbuhin. Vice versa yan. Ibig sabihin, kapag tubuan na ulit ng dahon, yung parting baba, yung kanyang mga roots, ay nagkakaroon na rin ng reaction. Okay? Kapag may reaction sa taas, may reaction din sa baba. Vice versa. Okay? So, maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!